lalong nagiging malusog yung ating katawan, yung ating buto, yung ating sistema sirkular, yung ating circulation, yung ating isip, nagiging ano yan. A healthy mind needs a healthy body. And a healthy body is a body that is in mobility, in constant exercise, etc. So, kalooban ng Diyos yun. Tayo'y mapagod, pero yung kahirapan na sinasabi mo, mahirap ba ang domestic helper, kapatid? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome back tuloy po kayo sa ating channel at once again, nandito naman po tayo sa ating regular episode. Sa mga baguhan po, ang ating pong ginagawa sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. Sa ating episode ngayon, ito po ay a little bit in line with the incoming po na Labor Day. Ayan, so patungkol po ito sa mga challenges sa buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga effort, sa ating pagtsatsaga, something like that. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-youth, before we continue, dahil tuition fee po natin sa Usap-Usap University, ang inyong mga likes, so please click thumbs up dahil kapag na-click niyo po yan, para pong nire-recommenda ninyo yung atin pong content para po sa iba pong mga viewers, para mas marami pa po tayong maabot sa ating channel. At gusto ko lang din pong paalalahanan po ang lahat na hindi po ako pastor, hindi ako ministro, ako ay hamak lamang na video reactor. So hindi po ako kaanib ng Church of God, so expect that I may disagree. I may also agree sa mga napapanood ko po dito sa video na ito. So please take that with a grain of salt. If everything now is ready, let us watch this video together. Samahan niyo po ako. Let's go. Tawag natin hamon ng buhay. Wala sa Biblia yung salitang hamon ng buhay, Gusto ko kasi pag sumagot ako galing sa salita ng Diyos. Sa buhay, merong mga dumarating na mga kapighatian. Ang tawag sa Biblia, mga kapighatian. Darating yun sa buhay ng tao. Lalo na pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, maraming mga pagsubok, mga kapighatiang dumarating. Pero paano tayo magiging matibay doon? Ito ang sabi ni San Pablo sa Roma 5:3. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nalalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Alam mo kapatid, yung kapighatian, kung titignan natin sa parang sa isang perspektibo na para bang masama, parang masama sa atin. Pero ang kapighatian pwedeng magturo sa atin ng kabutihan. Yung mga nai-encounter natin sa buhay na mga challenges, mga kapighatian, kung tawagin sa English, challenges, nakakapagpatibay yun Sabi ni San Pablo, nagagalak tayo, yung mga Kristiyano nung una, natutuwa pagka may dumarating na kapighatian. Nalalamang ang kapighatian, gumagawa ng katiyagaan. So yung kapighatian, pagka ikaw nagtitiis, nakakapagpatibay sa iyo yun Lang yung isang nagbabarbel, Pag nagbabarbel ka, sasakit ang katawan mo. Pero pagka tiniis mo yon, tituloy mo, naaalis yung sakit, lumalakas lalo ang katawan mo. Yung hirap ng katawan, nakakapagpalakas ng muscles yun. Yung lagi kang pagod, lagi kang nagbubuhat, palakas ka ng palakas, hindi mo napapansin. Ganon din yung mga tinatawag mong hamon ng buhay. Kung yun ay haharapin mo na meron kang pagtitiwala sa Diyos, meron kang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, pag tinulungan ka ng Diyos, magiging dahilan yung mga kapighatian na yon para ikaw ay mapatunayan. Yung mga pagsubok, mga kapighatian, mga challenges, mga temptation, mga tukso, magpapatibay sa iyo yon. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay
na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Napakaliwanag nun. Pagka nagtitiis ka, ay tatanggap ka ng reward mula sa Diyos. So, paano ka magiging matibay? Harapin mo. Endure, kapatid. Parang nagbabarbell, kahit masakit na yung muscle mo, tuloy mo lang at maaalis yung sakit at titibay ang muscles mo. Di mo, merong mga tao ngayon kung bumuhat, 300 kilo kaya nilang buhatin, mas mabigat pa sa kanila. Kasi tumibay na sa ka-exercise. Makes sense. Okay, before we continue mga ka-youth, and so compilation po pala ito para po sa mga hindi nakakaalam. So inipon po ng ating staff regarding po sa effort, pagtityaga, suffering. Ito ang term nga ni Brother Eli is yung mga challenges, kapighatian. Pero gusto ko lang i-mention so far no, based sa na tunghayan po natin sa sinabi ni Brother Eli. So ito pong mga challenges, interestingly, natutuwa. Yan po yung pagkakadescribe sa sitas po ng Biblia kanina. It is a kind of source of happiness dahil sinasabi nga po ni Brother Eli, ito pong mga challenges na ito, this would make you stronger. Ano katulad po ng low intensity at saka high intensity ng mga workout. Especially po sa weightlifting. Pag nagpapabulk up ka, kinakailangan mo talaga over time, i-increase mo talaga yung intensity ng iyong workout. Pero going back, I think dahil syempre limitado yung oras, actually I was expecting some more discussions on what are the different kinds of challenges that we face. Paano ba natin ma-distinguish yung, say for example, mga hamon na dahil din sa ating sariling vulnerability, sa ating sariling kahinaan, sa ating sariling mga kasalanan o pagkakamali. Kaya kumbaga naging consequence yung mga challenges na yan dahil sa mga maling desisyon o sa mga maling action natin. And how could we distinguish that, say for example, the challenges na pinadala ng Diyos sa atin, yung pagsusubok ng Diyos na talagang ang Diyos ang may pakana, quote-unquote spiritual challenges, if there's such a thing, pwede kasi ma-misinterpret ng isang tao. Kumbaga hindi niya ma-distinguish, akala niya bigay sa kanya ng Diyos, bigay sa kanya ng kapalaran ng universe, o ang hamon na yan is because sa kanyang own na sariling pagkakamali. Anyway, next question, ang kahirapan ba ay kalooban ng Diyos? Oy, related po pala sa sinabi ko kanina. Let's go. Yung mahirap at saka yung mayaman, parehong nilikha ng Diyos yun. Basahin natin ang Kawikaan 22:2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Ayon, ang sabi sa Biblia, yung mayaman at ang dukha nagkakasalubong. Ibig sabihin, hindi nagkakahiwalay ang mayaman at mahirap kahit sa ang area ng society. Kung may mayaman, may mahirap, at yan laging magkaagapay. Yung mayaman, kapitalista, yung mahirap naman ang obrero. Yung mayaman ang boss, ang inuutusan naman ng boss yung mahirap. Ayaw niyang maglinis ng CR niya, mahirap pang maglilinis, babayaran naman niya. So it is a kind of a harmonious relationship in society. Kasi kung puro tayo lahat bilyonaryo, sino magtatrabaho sa kalye? Wala na magtatrabaho sa kalye. Wala nang magpupuyat sa mga lansangan ng mga pulis, bilyonaryo naman siya. Pwede na siyang huwag magtrabaho, ba't naman siya magpupuyat sa lansangan bilang pulis? So it is some kind of a good combination of people in society na may mayaman at may mahirap. Ang pareho ang Diyos ang lumalang sa mayaman at sa mahirap. Pero kung ang pag-uusapan natin pangkaligtasan, yung spiritual, mas mahal ng Diyos ang mahihirap kaysa sa mayayaman. Ngayon ang tanong mo, ang kahirapan ba ay kalooban ng Diyos? Alam mo, hindi naman kalooban ng Diyos na tayo mahirapan. Pero kalooban ng Diyos na magtrabaho tayo. Kaya kung sinasabi mo, domestic helper ka, abay kalooban ng Diyos magtrabaho, kahit nga mayaman, dapat nagtatrabaho yun. Kasi pag hindi ka naman nagtrabaho, ikaw din ang hindi makikinabang. Kasi pag hindi ka nagtatrabaho, hindi ka kumikilos, tataba ka ng tataba, ataking ka sa puso. Sabi nga nung kanta nung araw na tandaan ko, bata pa ako, kinakanta nung lola ko, tsaka nung nanay ko. Labandera ko, tunay ka kung umibig, ang batiat palo-palo, ang siyang laging kapiling. Di ba? Ganun na bandera.
Tapos may bahagi nung kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Yun, merong yung daw labandera, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Totoo yun. Pag ang tao napapagpag, napapagod, lumalakas ang katawan mo. Eh yung mayaman, na ayaw nang napapagod, gusto lagi nakaupo, kain ng kain, inaatake sa puso yun. No? Nagkakasakit ng mga iba-ibang sakit. Kung ang sinasabi mo sa akin ang kahirapan ba ay kalooban ng Diyos sa atin? Hindi naman ang kalooban ng Diyos na tayo maghirap ng hilahod na hilahod. Pero kalooban ng Diyos na tayo magpagod, magpagal, gumawa. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Sabi ng Diyos, yung magnanakaw, huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal. Yung nagnanakaw, magpagal. Igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kaya, kalooban ng Diyos na tayo magpagal, mapagod, mag-labor, dahil pakinabang natin yun. Sabi nga kay Adan sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong tinapay. Bakit sa pawis ng mukha? Ibig sabihin kasi ang tao, ang maraming lugar pinapawisan Minsan, mas madalas pawisan yung kilikili, yung singit, yung iba-ibang parte ng katawan. Pero pagka pinawisan na yung mukha mo, ibig sabihin talagang nagle-labor ka na nun. Mahirap na trabaho ang ginagawa mo pagka pinapawisan na yung noo mo, yung mukha mo. So ang kalooban ng Diyos sa atin, yung tayo ay ma-exercise, mapagod, para tayo manatiling malusog. Habang napapagod kasi, habang ginagamit natin ng ating muscles, lalong nagiging malusog yung ating katawan, yung ating buto, yung ating sistema sirkular, yung ating circulation, yung ating isip, nagiging a healthy mind needs a healthy body. And a healthy body is a body that is in mobility, in constant exercise, etc. So kalooban ng Diyos yun. Tayo'y mapagod, pero yung kahirapan na sinasabi mo, mahirap ba ang domestic helper, kapatid? Basta't ikaw ay kumikita ng pera, nawawala naman yung hirap na yun Lalo na kung nagagamit sa mabuti yung kinikita mo, para sa pamilya. Kaya lang, hindi ko gusto yung nangyayari sa Pilipino dahil aalis ng Pilipinas, pupunta na ibang bansa, tapos pagka nakakita ng ibang babae ron, kakalimutan yung pamilya, iwanan na yung asawa at I've heard this story too many times. Ayan, lalong-lalo na po, sure po ako dyan po sa ating mga ka-U3 na nasa ibang bansa. Ay, bata-bata sa langit. Ay, sa Saudi Arabia especially mga ka-U3 dahil po may mga kaibigan din po ako na ng ibang bayan. Yan nga po ang kwento, na yung iba sa mga Pilipino kapag pumunta po ng ibang bansa na may mga asawa, parang nagiging single ulit. Ay, nako. And this is actually part of the sad consequence po talaga mga ka-U3 ng ating lipunan. Dahil hindi po may pagkakaila na bagamat ang laki ng tulong sa ekonomiya ng Pilipinas dahil po sa mga remittance po ng ating mga OFWs, mahirap din po sukatin actually ang negative na consequence ng pagkakaroon ng single parent in a household. Hindi naman po yun a single parent literally, pero yun nga po dahil nasa distansya po, yung papa naging seaman, yung papa naging construction worker sa Middle East, yung nanay naging nurse sa Amerika, domestic helper sa Hong Kong, something like that. No choice na mangibang bayan dahil mas malaking kita doon. So it takes a lot of discipline, self-control. Hindi lamang po kasi yung control pati sa magulang na umalis, kundi control at maturity din ng mga naiwan sa Pilipinas na family member. Hindi po talaga madali. Kaya mataas pong aking mga respeto sa ating pong mga OFW na mga ka-U3 dahil I could just imagine the sadness, the loneliness, being apart from your family. Definitely not easy. Sabi nga ng isang kaibigan ko na seaman, sabi niya, sa trabaho namin bilang seaman, hindi naman kami binabayaran ng
ng malaki dahil sa trabaho namin eh. Binabayaran kami ng malaki kasi nahihiwalay kami sa aming mga pamilya. So yan po. So my heart really goes out mga ka-youth sa atin pong mga OFW po na mga ka-youth. At sana po ay gabayan po kayo ng Diyos no, sa inyo pong buhay-buhay dyan. Mga anak, nagkalunyaan na sila, nagbabaihan na sila ron. Yun ang masama lang. Pero yung nahirapan ka dahil pumasok ka ng trabaho, ako napakarai ko ng hirap na sinuong sa buhay, kapatid. Maipakikita ko lang sa iyo yung aking kamay. Yung aking kamay ang saksi na ako maraming kahirapang dinana sa buhay. Nung ako'y nag-uumpisang mangaral ng Ebanghelyo, wala naman kasi akong pera, wala naman akong sweldo. Hindi naman ako nangaral na nagministro dahil sa pera. Naghahanap buhay ako, kasabay ng pangangaral, naghahanap buhay ako. Nagtitinda-tinda kami ng mga kung ano-anong kakanin. Kaya kami nakaraos ng pangangaral doon sa Guagua sa awa ng Panginoon. Nagtitinda-tinda kami, 4:00 pa lang ng madaling araw, namimili na kami sa palengke. Tapos naghahanda na kami nung aming ititinda para 8:00 meron na kaming merienda. Naglagay din ako ng restaurant. Marami akong hirap na dinaanan. At ang sabi naman ng pangako ng Diyos doon sa aklat ng Panaghoy, ganito ang ating mababasa sa Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 27. Mabuti nga sa tao na magpasa ng pamatok sa kaniyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kaniyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Mabuti sa taon, sabi ng salita ng Diyos, na magpasa ng pamatok, mahirapan, mabigatan, samantalang siya sa kanyang kabataan. Sabi, sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. So pagka nahihirapan ka sa kabataan mo, pagka tumanda ka na magkakapag-asa ka. Yung pagkabata ka, wala ka namang naranasang kahirapan. Sabi nga ni Balagtas, Sislus, ang sabi niya? Laki sa Ang layaw? sabi po niya, ang laki sa layaw, karaniwang hubad, sa bait at muni, sa hatol ay sala. Masaklap na bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at ngunit sa hatol ay sala. Parang ano, Sis Luz? Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Ayan. Kaya, pagka napapagod ka, nakikinabang ang katawan mo, kapatid. Huwag ka mag-alala, yung hirap na yan, matatapos din yan. Pag namatay tayo, tapos na yung hirap eh. Maganda, bago tayo mamatay, nakasunod tayo sa Diyos. Dahil meron siyang pangako na isang buhay na wala ng hirap, wala ng etc. 21 ng Apokalipsis, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Aalisin na ng Diyos yan pag naging dapat tayo sa Diyos. Mawawala na yung mga hirap na yung naranasan natin dito. Kaya tiis lang, kapatid. Ang Diyos hindi nanunukso, ang nanunukso si Satanas. Si Satanas nanunukso, hindi sumusubok. Ang susubok lang sa atin ang Diyos. Ano ang intensyon ng Diyos kaya niya sinusubukan ng tao? Basahin natin ang 13:3 ng Deuteronomio. Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso
at ng inyong buong kaluluwa. Ang layo ng pagsubok ng Diyos para ma-prove niya kung mahal mo siya talaga. At pag napatunayan niyang mahal mo siya talaga, wala ka ng problema. Lahat ng bagay, tatrabahuhin niya para sa ikabubuti mo. Pag nakita ng Diyos na mahal mo siya talaga, iniibig mo siya, 8:28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Yung mga umiibig sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, tinatawag niya yon. At pagka ikaw ay napatunayan ng Diyos na iniibig mo siya dahil nasubukan na niya, nalalaman natin, sabi ni Pablo, na lahat ng bagay nagkakalakip gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Pag minahal ka ng may-ari ng lahat ng bagay, wala ka ng problema. Wala ka ng alalahanin kasi mahal ka ng Diyos eh. Pwede niyang iligtas ka sa mga disgrasya. Pwede ka iligtas sa masamang kapwa-tao. Pwede ka niyang iligtas sa mga iba-ibang masasama sa buhay. Ano? Kasi iniibig ka niya, magagawa niya na ang lahat ng bagay magkakasamang gumawa lakip-lakip para sa ikabubuti mo. Kaya tayo sinusubok ng Diyos. Kasi pag nasubok niya na tayo, aangkinin niya tayo na tayo kanyang mga anak na dumaan sa pagsubok. Ngayon, pag dumadating ang pagsubok, mayroong payo ang Diyos. 4:12 ng unang Pedro. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Talagang ang Diyos ay sumusubok sa tao. Pag nasubok ka, it is for your advantage. Pagkatapos na mapatunayan ng Diyos na mahal mo siya, wala ka ng problema. Mamahalin ka rin niya, bigyan ka niya ng mabuting asawa, bibigyan ka niya ng mabuting anak. Nakasulat kasi yun eh. Okay, pasensya na po, Brother Eli. So this really got me wondering, mga kayuthi, sa definition ng pagsubok. Dahil nga, na-mention ni Brother Eli, na hindi ang demonyo ang nagbibigay ng pagsubok, kundi ang Diyos. At yung sa demonyo naman po is yung panunukso, hindi yung pagbibigay ng pagsubok. So gusto kong malaman, mga kayuthi, as to these kinds of tests, sana po mas maging klaro, ano yung mga halimbawa ng sinasabi nating pagsubok. Does it mean mga pagsubok o kahirapan that a person would face when he is following God, maybe? Ito po ba yung pag-keep ng kanyang commandments? Would that be considered as pagsubok? How about external things? For example, I'm working in an office and then ako ay may pamilya na, may asawa na, pero meron isang katrabaho na nagpapakita ng kanyang desire, or nagpapakita ng pagkagusto kahit na isang lalaki ay may asawa na o isang babae may asawa na. Would that be considered as pagsubok? So gusto ko sanang mas, kumbaga, ma-delineate ni Brother Eli, saan yung linya ng pagsubok ng Diyos? Alin naman yung pagsubok ng Satanas o ng demonyo, mga ka-U3? But what is interesting dun po sa sinabi ni Brother Eli so far, kapag minahal mo na ang Diyos, mamahalin ka rin ng Diyos. And then God will protect you. Sabi nga ni Brother Eli, sa iba't ibang uri ng mga kasamaan, mga evils, at saka, pwede kanyang maligtas sa mga uri ng mga aksidente, something like that. Merong kaakibat na garantiya, at pangako na tayo ay magiging nasa mabuting kamay kapag yun nga po, sinunod natin ng Diyos. Yun po ang nagigets ko so far. Although, honestly, I think this needs a further, mas malaliman pa na discussion dahil napakaganda po ng topic na ito. Ideya ng mga pagsubok ng Diyos, what is considered to be a test of God, and then of course, what should we do about it? 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kung mahal ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng matinong asawa, di ba? Ng matitinong anak. Bibigyan ka niya ng kailangan mo sa araw-araw. Pagka mahal ka ng Diyos, ililigtas ka niya sa mga masasama. Ay nang bentahin ng nasubok ka ng Diyos. Kaya pag dumarating ang pagsubok, harapin mo, kapatid.
Paano mo malalaman kung yung pagsubok ba ng Diyos o tukso ni Satanas? There you go. Okay. Ito yun. Okay. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos hindi papayag na tuksuhin tayo ng higit sa makakaya natin. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan para pagbawalan niya si Satanas na manunukso. Kasi ang manunukso si Satanas Lucas 4:1. At si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw na tinutukso ng Diablo at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon. Ang manunukso, kapatid, ang Diablo Biyak kita ng halimbawa ng tukso, no? May asawa ka na. Tutuksoin ka sa Satanas. May papakilala sa yung babae o lalaki. Na para sa tingin niya mas maganda kaysa sa yung asawa. Mas sexy. Yun ang mga tukso Papagawain ka ng mali. Pero ang Diyos hindi nanunukso ng ganun. Basahin natin ng Santiago. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Ang Diyos hindi nanunukso, ang nanunukso si Satanas. Ang tukso, temptation yan Ang temptation, papainan ka ng bagay na matetempt ka, na parang gusto mong gawin. Yun ang gusto ng laman mo. Halimbawa, may nakita kang pera, walang nakakakita, meron kang nakitang sing-sing na brilyante, titingin-tingin ka, sabi ni Satanas, wala naman nakakakita, kunin mo na. Wala naman nakakakita, tanggapin mo na yung lagay. Yan ang mga klase ng tukso. Hindi ang Diyos ay nanunukso. At kung manunukso sa'yo si Satanas, masyadong mabigat ang ipapanukso sa'yo, hindi papayag ang Diyos na tuksoin ka ng higit sa iyong makakaya. Naturalmente sa ating pagkatao, meron tayong parte hindi na ako kontento. Ito'y ipinahayag ni Solomon. Basahin natin sa Ecclesiastes 1:8. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap, hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Karanasan ko yan. Wala naman akong masamang intensyon. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan, pero gusto ko yung tenga ko, may naririnig laging bago. Natutunan ko na halimbawa yung isang kanta. Kung yung tenga ko gusto makarinig uli ng bago, mag-aaral na naman uli ako. Matututo na naman ako ng isang kanta uli. Ganun ang ibig ko sabihin, kapatid. Kasi sabi ng salita ng Diyos, antay nga man, di nasisiyan sa pakikinig. Dumating nga yung panahon, sabi ko, meron kanta yung nanay ko, nakalimutan ko na. Pinahanap ko sa internet. Yung pala, yung kanta na yun, 1929 pa. Yung kanta ng sa oras ng paglubog ng araw na may hapis, lumuluha ang buong daigdig, na ulila sa pag-ibig, ang buntong hininga sa tubig naririnig. Yan kinakanta ng nanay ko yan. When I was 4, 5, and 6 years old, natatandaan ko yan. Ibig sabihin, 66 anyos ko nang narinig yan. Parang hinahanap ng tenga ko, marinig ko uli yung nanay ko. Patay na nanay ko kasi. Tama ang sabi ng salita ng Diyos. Ang mata hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man nasisiyahan sa pakikinig. Meron tayong instinct sa atin, we crave for more.
Alam mo kung saan mo gagamitin yon, kapatid? Gagamitin mo yan sa paghanap ng mabuti. Kaya sumasama yung iba, hinahanap nila ang masama. Pero kung yung instinct na yon you want for more, you always want for more, gagamitin mo sa mabuti. Ito naging konklusyon ko nung araw. Nung 17 anyos ako, nakapakinig ako ng salita ng Diyos, kung sabi ng Biblia, ang tenga hindi nasisiyahan sa pakikinig. Sabi ko, gusto ko pang makinig. Dumalo ako sa pagkakatipo ng linggo ng umaga. Gusto ko pang makinig. Sa hapon, dumalo ako uli, 3:00. Pagkatapos ng hapon, meron ako nabalita may pagkakatipon uli dun sa Las Piñas sa gabi. Dumalo na naman ako uli. Nako, nagamit ko yan, yung pagnanasa ng tengang makinig ng makinig. Ipinakinig ko sa salita ng Diyos. Ano naging bunga sa akin? Sumama ba ako? Hindi naman awa ng Diyos Natuto ako ng salita na ipapangaral ko ngayon sa iba. Yung instinct ng tao na ikaw magkaroon ng pagnanasa palagi, na gusto mo pa, nagagamit yon sa mabuti. Dapat lagi tayong maghangad makagawa ng mabuti. Huwag tayong magsasawa ron. Kung paano yung mga sugarol, hindi nagsasawang magsugal. Huwag ka namang magsawang gumawa ng mabuti. 6 ng Galacia, versikulo 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Yan, diyan natin gamitin yung parang gusto pa natin. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Yung pagnanasa mo pang maragdagan, hindi mo sa pera gagamitin. Kasi pag sa pera ginamit yun, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan sa isjis ng unang Timoteo, na sa pagnanasa ng iba, nangasinsay sa pananampalataya, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Pag ang lagi mong ninanasa, sige pa, salapi. Dadating ang panahon, yung babae, mahilig sa salapi, sarili niya ibebenta. Pag umibig na ang babae sa salapi, yung itinago ng nanay niya sa 30 taon, ibinubuyang niya ngayon sa harap ng kamera para kumita lang ng salapi. Yun ang nakakasama, kapatid. Pero kung yung pagnanasa mo pa na makakita pa yung mata mo, ako ganun. Matagal ko nang binasa Biblia. Nung basahin ko Biblia, 17 pa lang ako Yung nasa ng mata ko, makakita pa ako. Pinapakinabangan ko, kapatid. Yung mata hindi kasi nasisiyahan yan di ilagay mo dun sa paghahanap ng kabutihan. Nakakita ako ng maraming bagay, awa ng Diyos. Kasi binabasa ko uli. Salamat sa Diyos. Hindi ang nasa ng mata ko, maglima yon, pumunta ganon, mag-sightseeing, pumunta sa New Zealand, Ako wala akong hilig doon. Ang pinag-uukulan ko ng buhay ko, sa tulong ng Diyos, yung pagtuklas ng kabutihang itinuturo ng may lalang sa atin. Hindi naman masama yung meron tayong instinct na saan man ang galing yung damdamin na parang wala kang pagkakontento. Sabi naman ng Biblia, ang pakinig hindi nasisiyahan, ang mata ay hindi nasisiyahan. Ibig sabihin, parang ang walang pagkakontento. Gusto niya makakita pa siya uli ng iba. Gusto niya makapakinig pa siya uli ng iba. Gamitin lang natin sa mabuti, walang mangyayaring masama. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating video reaction. Ayan, so I think that was 4 na compilation ng iba't ibang mga discussions ni Brother Eli. All these questions mga ka-youthie ay a bit connected naman. So we talked about tukso, pagsubok. Ayan, we talked about desire ng tao na hindi matapos-tapos, hindi masatisfy yung ating mga cravings. Pero gusto ko lang pong balikan saglit yung akin lang pong mga notes dito as to yung sinasabi ni Brother Eli na uri nga ng tukso.
So initially, I was thinking na baka hindi ma-discuss ni Brother Eli yung difference between yung panunukso ng demonyo at saka yung pagsubok naman na nanggaling sa Diyos. Pero I'm happy na na-discuss nga rin po pala. So na-mention din po yung mga halimbawa ng panunukso, sexual for example. And nagbigay din si Brother Eli ng halimbawa na yung pagiging di ba, finders keepers kumbaga, na kapag meron kang nakitang isang bagay na very valuable. So actually kasi yung konsepto po kasi minsan ng righteousness, yung sarili mong morality. It is what you do when no one is around, when no one is looking. Yan, dyan talaga makikita kung gaano ka ka-honest sa sarili mo. I also find it interesting mga ka-U3 dito po sa notes ko on Brother Eli's discussion na God can stop the devil on the level of temptation that he would introduce to you. Dahil dapat yung tukso is something that you can handle. Yung hanggang sa kaya mo lang. And dito po sa notes ko, gusto ko lang din pong sabihin as to the last video naman po, patungkol nga po dun sa pag-crave for more. So sinasabi ni Brother Eli, yung ugali ng tao na hindi nakukontento, it's not totally a bad thing. In fact, i-flip mo lang on the other side, use it for something that is good. I really like that mga ka-U3. Sinasabi niya, like for his case, he started preaching at age 17 and sabi niya, hindi po siya humihinto sa pagbabasa pa rin po. Which really brings me to the question mga ka-U3. And I believe I've mentioned this also in the past. So, how fixed are the doctrines in MCGI? The tendency kasi, di ba mga ka-U3, as it is for example with a thesis, ayan, sa mga estudyante po natin na mga ka-U3, kapag meron po tayong thesis, di ba, anong ginagawa ng ating thesis advisor? Anong sinasabi niya? Kinokorrect niya? Revise, revise, revise. So, maraming revision yan to the point na yung una mo pong na-record, na-document sa iyong studies, sa iyong thesis, and then if you would look at the final output, masyado pong marami yung makikita mong mga differences, improvements, makikita mo na almost hindi na magkapareho yung first draft mo or yung rough draft mo kumpara sa final output mo sa thesis mo. So, I'm thinking mga ka-U3 that might be the same if a person focuses his time studying the Bible, di ba po? If you are not stopping on what you read in the Bible, there's a great chance mga ka-U3 na ang pagtingin mo sa isang sitas for example or isang interpretation mo may change, di ba po, over time. Paulit-ulit mong nire-research, sinusuri. That may introduce some changes. And what is the process for the doctrinal changes po sa Church of God? I have a strong feeling that over time, say with Mr. Perez before, Miss Lolita pa yata yung na-mention dati no napanood po natin, and then to Brother Eli, and then to Brother Daniel Razon. Ano po kaya yung mga pagkakaiba-iba over time? And does that quote-unquote violate the thought that the doctrines are already fixed? So that puts into question that Christian doctrines are not perfect as it is? Ayan. So I think magandang discussion po yan. So mga ka-U3, lagi ko po kayong ini-encourage na mag-comment po sa baba dahil lahat po ng mga mensahe amin po talagang binabasa. Although going back to the desire of humans to not be contented, mga ka-U3, ako ang pagtingin ko po dyan, iba-iba naman din po kasi talaga yung hilig po ng tao. In fact, sa psychology, iba-iba pa nga din yan ang term dyan eh. Merong tinatawag natin na obsession, merong compulsion, merong addiction. So, ang tao po talaga is merong fixation po talaga. Of course, not everyone is called to be a Bible scholar. Not everyone is called to be a researcher. Not everyone is meant to be a pastor or a ministro. Pero I like how Brother Eli described it, that all these kinds of tendencies could be put in good use. So, eto pong ating fixation is an essential part of being successful, mga ka-U3. Para sa akin, walang nagiging successful na tao kung wala siyang level ng obsession sa kanyang ginagawa. Walang desire to continuously improve. In fact, sa Japanese po, ang perspective po ng mga taga-Toyota dyan is Kaizen. Anyway, mga ka-U3, maraming salamat po sa inyong panonood, and you already know what to do. If you like these kinds of contents, religious discussions, biblical na mga expositions, preachings na mga reaction natin, you can watch this video here. You can click this playlist over here. Kung hindi ka pa subscribe, ay nako, ang dami nyo hindi nakasubscribe. Click subscribe here para po ma-update ka kapag kami po ay nag-upload o nabigay kami ng mga information o bagong announcement, bagong notification. Kayo po ang unang makaka-receive din, kaya dapat po ay subscribe po kayo. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.